Isang itim na piloto ang pinaghintay sa labas ng airline staff. Ilang minuto lang, pinabagsak niya ang buong kumpanya. Si Jennifer Romero ay palaging pinupuri dahil sa kanyang husay sa pagpapalipad. Parang ipinanganak siyang may pakpak. Ngunit isang umagang Disyembre sa punong tanggapan ng Meridian Airlines, bigla siyang pinutulan ng pakpak ng 7 salitang magpapabago sa lahat. Captain Romero, kailangan mong maghintay sa labas. Hindi niya inakala na ang simpleng pariralang ito ang magsisimula ng isang serye ng mga pangyayari na tuluyang magpapabagsak sa isa sa pinakakilalang airline sa Amerika. Hindi dahil sa pagbagsak mula sa himpapawid, kundi dahil sa bigat ng sariling katiwalian. Ang hamog sa umaga ay bumabalot pa rin sa mga runway ng O'Hare International Airport habang naglalakad si Jennifer sa napakalaking terminal. Sa edad na 37, taglay niya ang tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa higit 15,000 oras ng paglipad sa halos lahat ng kontinente. Maliban sa Antarctica, nagniningning ang kanyang 4 na gintong guhit sa manggas ng kanyang malinis na uniforme sa ilalim ng artificial na ilaw habang hinihila niya ang kanyang pilot case. Saglit siyang tumingin sa kanyang relo, 5:17 ng umaga. Naka-schedule ang pre-flight briefing para sa Flight MA-27 papuntang San Francisco sa 5:30. Sapat na oras para kumuha ng tasa ng kape sa crew lounge bago makipagkita sa kanyang co-pilot. Karaniwan, ang mga simpleng routine na ito ang nagpapakalma sa kanya, ngunit may kakaibang pakiramdam siya ngayong umaga. Matapos ang maraming buwan ng aplikasyon, interview at matinding ebalwasyon, ito ang unang opisyal na araw niya bilang senior captain ng Meridian Airlines, isa sa pinaka-prestihiyosong airline sa bansa. Pagdating niya sa crew lounge, bumukas ang pinto at sumalubong sa kanya ang amoy ng bagong timplang kape at mahihinang pag-uusap ng mga piloto at flight attendants na abala sa kanilang umagang paghahanda. Sa loob, may ilang nagre-review ng flight plans, ang iba naman ay nagbabasa sa kanilang mga cellphone. Habang papunta siya sa coffee station, napansin niya ang bahagyang pagbabago sa atmosfera. May ilang sandaling paghinto sa mga usapan, may mga mapanuring tingin na itinapon sa kanyang direksyon. Sanay na siya rito. Ang istatistika ay nagsasalita ng malinaw. Mas mababa sa 1% ng mga komersyal na piloto ay mga black na kababaihan. Ikaw siguro si Captain Romero, sabi ng isang tinig sa likuran niya. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nasa 50 taong gulang, may asin at pamintang buhok at suot ang parehong 4 na gintong guhit sa uniforme. Captain Ricardo Diaz, pakilala nito, inilahad ang kamay. Maligayang pagdating sa Meridian. Salamat sir, sagot ni Jennifer, mahigpit na nakipagkamay. Ikinararangal kong maging bahagi ng kumpanya. Tawagin mo na lang akong Ricardo, sagot nito na may ngiting hindi lubos umabot sa kanyang mga mata. Ako ang magiging check captain mo sa mga susunod na linggo. Narepaso mo na ba ang flight plan natin para ngayon? Oo sir, Ricardo. Mabilis niyang itinama. Inaral ko na ang approach procedure sa San Francisco at sinuri ang lagay ng panahon. Maaaring makaranas tayo ng kaunting turbulence sa ibabaw ng Rockies, pero normal lang ito sa ganitong panahon. Tumango si Ricardo, walang emosyon sa mukha. Mabuti, ang crew ay nasa briefing room C. Kita tayo doon sa loob ng 5 minuto. Habang papalayo si Ricardo, naramdaman ni Jennifer ang isang maliit na buhol sa kanyang sikmura. Sanay siyang magbasa ng ugali ng mga tao. Isang napakahalagang kasanayan sa isang cockpit kung saan ang tiwala at komunikasyon ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. At may isang bagay sa kilos ni Ricardo na hindi niya nagustuhan. Nakilala na niya ang mga lalaking katulad nito dati, yung mga ngumingiti habang tahimik kang sinusukat kung kailan ka babagsak. Huminga siya ng malalim at nagbuhos ng tasa ng kape, may kaunting gatas.
Habang hinahalo ito, tumingin siya sa kanyang refleksyon sa metal na coffee machine. Narinig niya sa isip ang mga salita ng kanyang ama. Kailangan mong maging doble galing para makarating sa kalahati ng nararating ng iba. Ang mga salitang ito ang naghubog sa kanyang buong karera. Nagtapos siya bilang top ng kanyang klase sa Air Force Academy. Naglingkod ng 8 taon bilang isang military transport pilot, kabilang ang 3 deployment sa Afghanistan bago lumipat sa komersyal na paglipad. Pagpasok niya sa briefing room, puno na ito ng sigla, 6 na flight attendant at ang kanyang co-pilot, First Officer James Rios, ay nakaupo na sa paligid ng mesa. Tumayo si James, isang batang Asian-American pilot na may halos 5 taong karanasan nang makita siya. Captain Romero, bati nito ng may ngiti. Narinig ko ang maraming magagandang bagay tungkol sa'yo. Excited akong makalipad kasama ka. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Executive Operations Director Thomas Alberto, kasunod si Ricardo. Tumikhim si Thomas, isang matangkad na lalaking laging nakasimangot at nagsalita nang hindi man lang tumingin kay Jennifer. May pagbabago sa plano, anunsyo niya. Si Captain Diaz ang magko-command ng Flight 207 ngayon. Captain Romero, kailangan mong maghintay sa labas habang nire-reassign ka namin. Natahimik ang buong silid. Narinig ni Jennifer ang unti-unting pag-init ng kanyang liig habang nararamdaman niya ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Maari ko bang malaman kung bakit matagal nang naitalaga sa akin ang flight na ito? Nagpalitan ng tingin sina Thomas at Ricardo bago sumagot. Tungkol ito sa karanasan, ang San Francisco ay may komplikadong approach at dahil bago ka pa lang sa aming protocols, sa lahat ng paggalang, putol ni Jennifer, nakapasok na ako sa SFO ng 73 beses sa loob ng nakaraang 10 taon, kabilang ang sa malalakas na bagyo. Sinuri ng mabuti ang aking mga kwalifikasyon bago ako tinanggap. Tumigas ang tono ni Thomas. Hindi ito isang usapan, Captain Romero. Mangyaring lumabas ka muna. Mabilis na pinag-isipan ni Jennifer kung ipipilit niya ang usapan, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Sa halip, tumango siya ng may dignidad, iniwan ang kanyang flight documents sa mesa at lumabas ng silid. Ang hallway ay tila mas malamig kaysa kanina. Nakahilig siya sa pader, dahan-dahang huminga. Ang kanyang isipan ay naglalaro ng iba't ibang senaryo. Sa loob ng 2 dekada ng paglipad, naranasan na niya ang lahat ng anyo ng diskriminasyon mula sa mga pasaherong humihiling ng ibang piloto pagkatapos siyang makita hanggang sa mga kasamahan na gumagawa ng pailalim na mga puna tungkol sa affirmative action. Ngunit iba ito ay sinadya. Lumipas ang 10 minuto bago muling bumukas ang pinto. Ngunit sa halip na sina Thomas o Ricardo, si James ang lumabas. May hindi komportabling ekspresyon sa mukha. Ibinaling niya ang tingin kay Jennifer at binaba ang kanyang boses. Pasensya na, Captain. Para sa akin, isang malaking kalokohan ito. Tinitigan siya ni Jennifer. Ano ang sinabi nila matapos akong lumabas? Sinabi nilang standard procedure ito para sa mga bagong captain. Nagsimula siya pero humina ang kanyang boses habang lumilinga sa pasilyo. Makinig ka, 3 taon na ako rito. 4 na bagong captain na ang nakita kong nagsimula. Wala ni isa sa kanila ang pinull out mula sa kanilang unang flight. Isang pamilyar na bigat ang lumukob sa dibdib ni Jennifer. Salamat sa pagsasabi sa akin, sagot niya. May isa pang bagay, dagdag ni James, ibinaba ang boses. Inilipat nila ako bilang co-pilot ni Diaz, pero gusto nilang i-shadow mo ang Flight 422 papuntang Seattle. Maikli lang ang ruta. Sinasabi nilang para matulungan kang maka-adjust sa company procedures. Ginawa niya ang mga air quotes gamit ang kanyang mga daliri. Dahan-dahang tumango si Jennifer. At sino ang kapitan sa flight na yon?
Harold Wilson. Parang suntok sa sikmura ang pangalan. Si Captain Harold Wilson, ang pinakamatandang piloto sa Meridian, hindi lang kilala sa kanyang karanasan, kundi pati na rin sa hayagang pagtutol sa pag-diversify ng cockpit. Hindi pa sila nagkikita ni Jennifer, pero matagal na niyang narinig ang reputasyon nito. Naiintindihan ko, bulong niya. Nagatubili si James bago muling nagsalita. Jennifer, itinaman niya ang sarili, inalis ang formalidad. Kung gusto mong magsampa ng reklamo, susuportahan kita. Pinag-isipan ito ni Jennifer. Ang paghahain ng reklamo sa unang araw pa lang niya ay agad siyang tatatakan bilang isang problema, kahit gaano pa katotoo ang kanyang mga alalahanin. Natutunan na niya sa buong karera niya kung kailan dapat lumaban at kung kailan dapat hintayin ang tamang sandali. Tatapusin ko muna ang Flight 422 na pagpasyahan niya, pero pinahahalagahan ko ang alok mo. Hindi lahat ng tao handang makialam sa ganito. Tumango si James na uunawaan ang bigat ng kanyang mga salita. Swerte ka kay Wilson, siya ay old-fashioned. Halos natawa si Jennifer sa understatement na yon. Sanay na akong humarap sa old-fashioned. Habang lumalayo si James, nag-vibrate ang telepono ni Jennifer sa kanyang bulsa. Mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Maria. Galingan mo sa unang araw mo, sis. Sobrang proud ako sa iyo. Tinitigan niya ang mga salita, nakaramdam ng magkahalong emosyon, pride sa kanyang pinagdaanan, frustration sa sitwasyon, at matibay na determinasyon na lampasan ito. Mabilis siyang nag-reply, ayos lang dito, kukwento ko mamaya. Pagkatapos ay isinuksok niya ang kanyang telepono. Pakiramdam ni Jennifer, ang pag-shadow sa Flight 422 papuntang Seattle ay isang personal na pagsubok. Si Captain Harold Wilson, isang lalaking nasa 60 taong gulang, manipis na ang kulay abong buhok at may malalim na simangot, halos hindi kinilala ang presensya niya. Pagpasok niya sa cockpit, bahagya lang itong tumango at pagkatapos ay parang hindi na siya nakikita. Ang first officer, Peter Lawson, isang batang piloto na may halatang pagkabalisa, ay paminsan-minsan lang siyang binibigyan ng paumanhing tingin pero nanatiling tahimik. Naupo si Jennifer sa jump seat sa likuran nila, inoobserbahan ang kanilang pre-flight checklist. Anuman ang personal nitong paniniwala, si Wilson ay isang mahusay na piloto. Ang kanyang teknikal na pamamaraan ay perpekto. Ang kanyang proseso ay eksakto. Kinailangan niyang aminin, marunong talaga itong lumipad. Ngunit hindi nagtagal, nagsalita na si Wilson sa wakas. Hindi ko alam kung anong klase ng operasyon ang pinanggalingan mo, Captain Romero, sabi nito. Nakatutok ang mga mata sa mga kontrol, pero sa Meridian, sinusunod namin ang libro. Walang shortcut, walang pagbabago sa sistema. Malinaw ang mensahe, inaakala niyang pabaya at hindi profesional si Jennifer. Pinanatili ni Jennifer ang kalmado niyang boses. Naiintindihan ko, Captain. Mahalaga ang standardization sa kaligtasan. Umungol si Wilson, halatang hindi nasiyahan na hindi siya napikon. Maikli lang ang biyahe, wala pang 2 oras, pero parang napakatagal. Sa buong flight, nagsalita si Wilson sa mabagal at sobrang detalyadong paraan na para bang baguhan si Jennifer sa halip na isang veteranong kapitan. Hindi niya pinansin ang pangmamaliit nito. Sa halip nakatuon siya sa mga espesipikong protocol ng Meridian at saka ito nagkamali. Sa pagbaba papuntang Seattle, nagkamali si Wilson sa pag-input ng radio frequency para sa approach control. Maliit lang ito pero kapansin-pansin. Hindi ito napansin ni Lawson o baka masyado siyang natatakot para itama si Wilson. Sandaling nag-alinlangan si Jennifer. Alam niyang kung itutuwid niya ito, masasaktan ang ego ni Wilson. Pero mas mahalaga ang kaligtasan.
Captain, sabi niya sa kalmadong tono, sa tingin ko, ang Seattle approach ngayon ay gumagamit ng 28.35, hindi 124.75. Natahimik ang cockpit. Nagkakibot ang balikat ni Wilson bago niya tahimik na sinuri ang approach chart. Tama ka, inamin niya, inaayos ang radyo. Salamat, Captain Romero. Narinig niya ang ngit-ngit sa likod ng mga salitang iyon at inakala niyang iyon na ang katapusan ng usapan. Ngunit habang nagtataksi sila papunta sa gate pagkatapos lumapag, nagulat siya sa sumunod na sinabi ni Wilson. Magaling ang mata mo, sabi nito, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hindi lahat ay mapapansin yon. Salamat, sir. Ngunit ang sumunod na mga salita nito ay malamig. Huwag kang magkakamaling isipin na ibig sabihin nito'y nababagay ka rito. May mga pamantayan ang Meridian, mga tradisyon, hindi lahat ay akma. Tinitigan siya ni Jennifer ng diretso, walang alinlangan. Buti na lang hindi ako lahat, sagot niya. Wala nang sinabi si Wilson, pero habang bumababa si Jennifer mula sa eroplano, alam niya ang isang bagay ng sigurado. Ang laban na ito ay malayo pa sa tapos. Kung isinulat pa ito ni Wilson sa papel, hindi na ito magiging mas halata. Isang malamig, tahimik na galit ang unti-unting namuo sa dibdib ni Jennifer. Sa lahat ng paggalang, Captain, sinabi niya ng pantay ang tono, ang mga tradisyon ay nagbabago. Kailangan nilang magbago. Sa wakas, hinarap siya ni Wilson, ang kanyang maputlang asul na mga mata ay kasintalas ng yelo. Hindi sa Meridian, sagot nito. Dito, hindi. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumabo sa isang serye ng maliliit na patama at halos hindi maitaguing puot. Pagbalik niya sa Chicago, natanggap niya ang kanyang schedule para sa natitirang linggo. Patuloy siyang mag-shadow sa iba't ibang kapitan, lahat ng may reputasyon na katulad ni Wilson. Malinaw ang pattern, sinusubukan siya, itinutulak siya, umaasang susuko siya. Kinagabihan, nakaupo si Jennifer sa kanyang bagong inuupahang apartment, may hawak na baso ng Cabernet, habang ka-video call ang kanyang kapatid na si Maria. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang nangyari, agad na sumabog ang galit ni Maria mula sa screen. Jennifer, malinaw itong diskriminasyon. Maaari mong kasuhan sila at durugin sa korte. At pagkatapos, napabuntong hininga si Jennifer, ibinagsak ang katawan sa sofa. Tatandaan lang nila ako bilang yung black na babae na nagsampa ng kaso para makapasok sa cockpit. Wala nang magtitiwala sa akin sa crew. Kitang-kita ang frustration sa mukha ni Maria. So ano ngayon? Hahayaan mo na lang sila. Hindi ganyan ang Jennifer na kilala ko. Hindi ko sinabing hahayaan ko silang gawin ito, sagot ni Jennifer, matatag ang boses. Sinabi ko lang na hindi pa ako magsasampa ng kaso. May iba pang paraan para lumaban. Nakapamewang si Maria. Gaya ng ano? Pinaiikot ni Jennifer ang alak sa kanyang baso, nag-iisip. Pakiramdam ko, mas malaki ito kaysa sa ilang matandang lason sa sistema. Masyadong maayos ang galaw nila, masyadong planado. Kailangan kong malaman kung sila lang ba ito o kung mas malalim pa ang ugat nito. Dumilim ang ekspresyon ni Maria. Mag-ingat ka, sis. Ang mga taong yan, protektado nila ang isa't isa. Alam ko, sagot ni Jennifer, pero hindi ako nagsumikap ng ganito para lang mapaalis bago pa ako makapagsimula. Hindi madaling nakatulog si Jennifer, sa halip binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang maghukay sa kasaysayan ng Meridian Airlines. Ang airline ay itinatag noong 1967, lumaki mula sa isang maliit na regional carrier patungo sa isang pambansang airline na may mga international route. Maayos ang safety record nito, pero hindi kapansin-pansin. Mas kapuna-puna ang pamunuan nito. Halos lahat ay puti, halos lahat ay lalaki. Dalawa lang ang babae sa board of directors. Wala ni isang may kulay sa upper management. Nagbasa siya ng employee reviews sa iba't ibang job sites. May lumabas na pattern, magagandang review mula sa mga puting lalaking empleyado.
kababaang loob at pagpuna mula sa mga kababaihan at minorya. Paulit-ulit niyang nakita ang mga pariralang tulad ng Old Boys Club. Hindi ito ang pinaka-welcoming na lugar, pero kakaunti ang tahasang detalye, nagsaliksik pa siya. May 3 discrimination cases sa nakalipas na 10 taon. Lahat ay tahimik na nasettle gamit ang non-disclosure agreements. 2 ay mula sa mga flight attendant. 1 ay mula sa isang Hispanic na ground crew supervisor. Nang papatay na niya ang kanyang laptop, isang headline ang nakatawag ng kanyang pansin. Meridian Airlines, hinaharap ang pagsisiyasat ng FAA dahil sa maintenance logs. Ang FAA ay nagsimula ng routine review sa mga maintenance record ng Meridian matapos makakita ng maliliit na discrepancies. Hindi ito bihira. Lahat ng airline ay dumaraan sa FAA inspections. Pero may bumabagabag kay Jennifer tungkol sa tiyempo nito. Kamakailan lang pinalawak ng Meridian ang kanilang international routes, nangangahulugang mas mabigat ang pressure sa maintenance teams upang panatilihing nasa ere ang mga eroplano. Posible kayang may pinuputol silang sulok, binobookmark niya ang artikulo, baka wala lang ito, o baka ito ang mas malaking isyong hinahanap niya. Kinabukasan, dumating si Jennifer para sa kanyang panibagong shadowing assignment, isang flight patungong Denver kasama si Captain Andrew Peterson. Di tulad ni Wilson, si Peterson ay magalang, may distansya pero hindi bastos. Habang nasa cruising altitude, sa wakas ay nagsalita ito. Para sa kung anong halaga nito, tahimik niyang sinabi, hindi lahat ng tao rito sumasang-ayon sa ginagawa nila sa iyo. Tinitigan siya ni Jennifer, pero hindi rin kayo nagsasalita. Nag-alinlangan si Peterson bago bumuntong hininga. Komplikado. Ayan na naman ang salitang yon, komplikado. Isang salitang tila nagbibigyang katwiran sa maraming maling bagay sa Meridian. Ibinaling ni Peterson ang tingin sa kanya, mas mababa ang boses. Mag-ingat ka kina Alberto at Wilson. Magkaibigan yang dalawa ng higit 30 taon, pinoprotektahan ni Alberto si Wilson at ang kanyang inner circle anuman ang mangyari. Anuman, sinubukan ni Jennifer, kahit na nalalagay sa panganib ang kaligtasan. Saglit na dumaan ang pag-aalinlangan sa mukha ni Peterson. Hindi ko sinabi yan. Hindi mo na kailangan sabihin, sagot ni Jennifer. May dapat ba akong malaman? Umayos ng upo si Peterson, muling nakatingin sa unahan. Masyado na akong maraming nasabi, basta buksan mo lang ang mga mata mo. Sa pagitan ng mga flight, dumaan si Jennifer sa maintenance hangar, nagpapakilala sa ground crew. Karamihan sa kanila ay magalang pero may distansya, ngunit may isang nagbukas sa kanya. Robert Jefferson, isang black na teknisyan na nagtrabaho roon ng higit 20 taon. 23 taon ko nang pinapalipad ang mga eroplano rito, sabi ni Robert habang sinusuri ang isang engine cowling. Maraming pagbabago, hindi lahat maganda. Paano? Tanong ni Jennifer. Luminga si Robert bago ibinaba ang boses. Pinapabilis nila kami. Mas maraming flight, mas kaunting downtime. Yung mga dating mandatory checks, ngayon optional na lang daw. Nangingilabot si Jennifer. Legal ba yan? Napangiwi si Robert. Gray area, pero kung ako ang tatanungin mo, hindi ko ipapaupo ang pamilya ko sa ilan sa mga eroplanong to. Bago pa siya makapagtanong pa, dumaan ang isang supervisor, pinagmamasdan silang dalawa. Agad bumalik si Robert sa kanyang trabaho. Habang lumalayo si Jennifer, mabilis ang tibok ng kanyang puso. May isang bagay na napakalaki at napakasama sa loob ng Meridian Airlines at handa siyang alamin kung ano ito. Sa loob ng susunod na 2 linggo, tiniis ni Jennifer ang walang humpay na pagsubok upang pahinain ang kanyang loob. Sa kabila ng kanyang malawak na karanasan, tinrato siya na parang baguhan, inalok ng pinakamasasamang ruta, binigyan ng kaunting pahinga sa pagitan ng mga biyahe at mahigpit na sinusuri.
Ngunit tumanggi siyang panghinaan ng loob. Sa halip, sinimulan niyang tandaan ang bawat pang-aapi, bawat paglihis sa wastong pamamaraan, at bawat palatandaan na may hindi tama sa likod ng makintab na imahe ng Meridian. Sinimulan din niyang bumuo ng mga alyansa na natiling tahimik ngunit matibay na taga-suporta si James. Si Lisa Kim, isang flight attendant na lumaban din sa mapanirang kultura ng Meridian, ay naging isa pang pinagkakatiwalaang kapanalig. At si Robert, isang veteranong teknisyan, ay patuloy na nagbabahagi ng nakakabahalang impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa pagpapanatili ng kumpanya. Matalino si Jennifer sa mga pag-uusap na ito. Hindi niya tuwirang inihayag ang kanyang mga hinala, ngunit ipinakita niyang mas pinahahalagahan niya ang katotohanan at kaligtasan kaysa anupaman. 3 linggo mula nang magsimula siya sa Meridian, sa wakas ay itinalaga siyang maging kapitan ng isang biyahe, isang red-eye flight mula Chicago patungong Las Vegas. Kilala ang rutang ito sa mga pasaherong magugulo, kaya't isa ito sa mga hindi kanais-nais na asignatura. Si James ang naitalagang unang opisyal niya na para kay Jennifer ay mukhang sinadya. Kung inaasahan ng kumpanya na mabibigo siya, gusto nilang may isang mapagkakatiwalaang saksi. Sa pre-flight inspection, nakatagpo si Jennifer ng isang seryosong babala. Habang sinusuri ang mga tala ng pagpapanatili, napansin niyang may mga hindi tugmang tala, may mga regular na inspeksyon na tila naisagawa sa mga petsang hindi tugma. Nang tinanong niya ang ground crew, tiniyak nila sa kanya na nasa ayos ang lahat. Ngunit may bumabagabag sa kanya. Hindi siya nakontento at iginiit ang mas masusing inspeksyon. Dahil dito, naantala ng 20 minuto ang biyahe, isang hindi mapapatawad na kasalanan sa isang industriyang labis na inuuna ang tamang oras ng pag-alis. Sigurado ka bang kailangan ito? Tanong ni James na pasulyap-sulyap sa kanyang relo. Nag-uusisa na ang dispatch tungkol sa pagkaantala. Mas mabuting mahuli ng 20 minuto kaysa hindi na makalapag kailanman, tugon ni Jennifer ng matatag habang patuloy sa pagsusuri. May hindi tugma sa mga tala na ito. Matapos tiyakin ang kaligtasan ng eroplano, ibinigay niya ang pahintulot para lumipad, ngunit hindi bago magsumit ng detalyadong ulat ukol sa kanyang mga pangamba. Maayos ang mismong biyahe, ngunit pagdating nila sa Chicago, kinaumagahan, agad siyang ipinatawag sa opisina ni Thomas Alberto. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alberto sa mga formalidad. Kapitan Romero, naiintindihan kong naantala mo ang Flight 888 kagabi para sa isang hindi kailangang inspeksyon. Umupo si Jennifer ng diretsyo, hindi iniwasan ang kanyang tingin. May hindi tugmang tala sa maintenance logs na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Pinaklear na ng ground crew ang eroplano, sagot ni Alberto ng malamig. At nagdesisyon kang suwayin sila base saan eksakto? Sa pakiramdam ko, panimula ni Jennifer bago niya itinama ang sarili. Sa aking 20 taon ng karanasan at sa mga regulasyon ng FAA na nag-uutos na dapat tama at kumpleto ang mga tala ng pagpapanatili. Ipinunto niyang hindi tumutugma ang mga petsa ng inspeksyon ng intake valve sa service logs. Dumilim ang ekspresyon ni Alberto. Kapitan Romero, sa Meridian, inuuna namin ang kahusayan kasabay ng kaligtasan. Ang pagkaantala ng mga flight ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar sa kumpanya. Kung hindi mo kayang pagkatiwalaan ang aming mga proseso, marahil hindi ito ang tamang airline para sa iyo. Nakasabit sa pagitan nila ang banta. Kitang-kita ni Jennifer ang bitag. Umatras at baliwalain ang mga susunod na pagdududa o manindigan at ipagsapalaran ang kanyang karera. Ginoo Alberto, anya ng maingat, sinasabi mo ba na dapat kong ipikit ang aking mga mata sa mga hindi tugmang tala ng pagpapanatili? Nanigas ang panga ni Alberto.
Iminumungkahi ko na pagkatiwalaan mo ang aming mga bihasang maintenance teams. Dahan-dahang tumango si Jennifer. Naiintindihan ko, maaari mo ba itong isulat bilang opisyal na kautusan para sa aking talaan? Namula ang mukha ni Alberto. Hindi na kinakailangan. Siguraduhin mo na lang na mas maayos ang iyong paghusga sa susunod. Lagi kong ginagawa iyon, sagot ni Jennifer habang tumatayo. At lagi kong uunahin ang kaligtasan. Habang lumalabas siya, alam niyang lalo niyang pinaigting ang hidwaan. Hindi ito kalilimutan ni Alberto at ng kanyang mga kapanalig. Isa na siyang opisyal na problema. Kinagabihan, nakaupo si Jennifer sa kanyang apartment, nakatitig sa lumalaking tumpok ng mga tala at ulat na kanyang nakalap, mga ebidensya ng palpak na maintenance, paglabag sa mga patakaran at isang kulturang korporatibong nagpaparusa sa mga nagsasalita. Habang mas sinusuri niya, mas lumilinaw ang larawan. Hindi lang nagtitipid ang Meridian Airlines, kundi sistematikong binabaliwala ang mga regulasyon sa kaligtasan at pinipilit ang mga empleyado na gawin din iyon. Alam niya kung ano ang dapat gawin, ngunit magiging mabigat ang mga kahihinatnan, maliit ang industriya ng abyasyon. Ang mga whistleblower ay madalas na hindi tinatanggap sa ibang lugar. Ang kanyang karera, ang lahat ng pinaghirapan niya ay maaaring hindi na makabangon. Ngunit naalala niya ang kanyang ama na palaging nagsasabing hindi optional ang integridad. Ang paglipad ay hindi lang trabaho, sabi nito nang makuha niya ang kanyang unang lisensya sa paglipad sa edad na 19. Isa itong sagradong pananagutan. Ipinagkakatiwala ng mga tao ang kanilang buhay sa iyong mga kamay. Huminga ng malalim si Jennifer at dinampot ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang numerong matagal na niyang itinabi, ngunit umaasang hindi na niya kailangang gamitin. Maria Romero, sagot ng kanyang kapatid. Ang tono ay matalas at handang lumaban bilang isang abogado. Ako ito, sabi ni Jennifer. Kailangan ko ng tulong mo at kailangan kong makipag-ugnayan sa kaibigan mong nasa FAA. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Tiningnan ni Jennifer ang mga ebidensyang nakakalat sa kanyang harapan. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Sige, sagot ni Maria ng walang pag-aalinlangan. Ikwento mo sa akin ang lahat. Pagsapit ng umaga, nakaramdam si Jennifer ng isang hindi pangkaraniwang kapayapaan. Magdamag silang nagplano ni Maria, sinuri ang mga regulasyon, tinipon ang mga dokumento at inihanda ang kanilang mga susunod na hakbang. 3:00 ng madaling araw, nang makatulog na si Maria sa kanyang sofa, nanatili siyang gising sa dilim, iniisip ang landas na kanyang tinatahak. Bago siya tumungo sa paliparan, gumawa siya ng 2 mahalagang tawag. Ang una ay sa kanyang contact sa FAA upang isaayos ang isang pagpupulong kinabukasan. Ang pangalawa ay sa isang mamamahayag mula sa Chicago Tribune na dalubhasa sa corporate accountability. Matapos maisagawa ang mga iyon, kinuha niya ang kanyang flight bag at nagtungo sa O'Hare. Mabigat ang kanyang desisyon, ngunit hindi siya umatras. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang karera, ito na ay tungkol sa paggawa ng tama. Ang pre-flight briefing para sa ruta patungong Boston ay puno ng tensyon. Kumalat na ang balita tungkol sa komprontasyon ni Jennifer kay Alberto at ang atmosfera sa silid ay mabigat sa hindi binibigkas na opinyon. May ilang crew members na iniwasan ang kanyang tingin, habang ang iba ay tumingin sa kanya na may halong pag-uusisa at tahimik na respeto. Muling itinalaga si James bilang kanyang unang opisyal at binigyan siya nito ng isang bahagyang tango bilang suporta. Habang sinusuri niya ang flight plan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo Diaz na nagpakawala ng autoridad. Kapitan Romero, anya ng mahinahon, may pagbabago sa plano. Ako ang magpapalipad ng rutang ito. Hindi man lang siya nilingon ni Jennifer mula sa kanyang mga dokumento. Sa anong autoridad?
Executive Operations, sagot ni Diaz, may bahagyang ngisi sa labi. Pakiramdam nila ay kailangan ng isang mas may karanasang kapitan, lalo na't masama raw ang lagay ng panahon ngayon. Tiningnan ni Jennifer ang forecast. Malinaw ang kalangitan sa Chicago at walang anumang indikasyon ng masamang lagay ng panahon sa ruta papuntang Boston. Ganun ba? Sagot niya ng matatag. At ano ang magiging tungkulin ko? Ire-reassign ka sa mga gawaing administratibo. Mag-report ka sa HR pagbalik natin. Isang lantad na pangahamak ginawa sa harap ng buong crew bilang isang malinaw na mensahe. Napansin ni Jennifer ang dikomportabling ekspresyon sa mukha ni James, pati na rin ang tahimik na simpatya sa tingin ng ilang flight attendants. Alam nilang lahat kung ano ang nangyayari, pero walang naglakas loob na sumingit. Maingat na tinipon ni Jennifer ang kanyang gamit, hindi nagpapahalata ng emosyon. Sige, magandang flight sa inyong lahat. Paglabas niya, sumunod si Lisa Kim, ang senior flight attendant, sa kanya sa pasilyo. Hindi tama to, bulong ni Lisa. Ang ginagawa nila sa'yo. Binigyan siya ni Jennifer ng isang mapanatag na ngiti. Ayos lang, may mga laban na hindi dapat inilalaban sa harapan ng lahat. Sandaling nag-alinlangan si Lisa bago tumingin sa paligid at inilabas ang kanyang cellphone. May mga larawan ako, mahina niyang sabi, mula sa flight 336 papuntang Toronto noong nakaraang buwan. May bitak ang cabin pressure valve. Hindi ito napansin sa visual inspection, pero pinayagan pa rin nilang lumipad ang eroplano dahil kung hindi, maaantala ang 3 iba pang flights. Mabilis na bumilis ang pintig ng puso ni Jennifer. Lisa, seryoso to? Alam ko, pag-amin ni Lisa, kaya ako kumuha ng litrato. Matagal ko nang dinodokumento ang mga ito pero natatakot ako. Sumulyap siya sa paligid na parang may nagmamanman. Pwede kong mawala ang lahat. Pwede pa rin, babala ni Jennifer. Malalim na huminga si Lisa. Pero ano pa ang silbi ng career ko kung tatahimik lang ako at may mamamatay? Nakaramdam si Jennifer ng bugso, ng emosyon, pasasalamat, paghanga, at isang bagong determinasyon. Mabilis niyang isinulat ang isang email address sa isang piraso ng papel. Ipadala mo ang lahat dito. Ligtas ang account na yan at Lisa, salamat. Ginugol ni Jennifer ang natitirang bahagi ng araw sa pagpapanggap na tila tinanggap niya ang pagkatalo. Nagpunta siya sa HR ayon sa utos kung saan ipinabatid sa kanya na inilalagay siya sa administrative review upang suriin kung akma pa siya sa kultura ng kumpanya. Ang HR representative, isang batang lalaking halatang kinakabahan, iniabot sa kanya ang isang pansamantalang ID badge, isang may limitadong access sa gusali. Hindi siya nakipagtalo. Alam niyang mas mahalaga ngayon ang pagpapanatili ng panlabas na katahimikan. Habang nakaupo sa walang buhay na waiting area ng HR, pinupunan ang mga walang kwentang papel na pampalipas oras. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa sunod-sunod na mensahe. James, hindi tama to. Sabihin mo kung paano ako makakatulong. Robert, kailangan nating mag-usap. Maintenance Bay 34, 430, mahalaga. Peter Lawson, ang unang opisyal mula sa kanyang flight kasama si Wilson. Hindi kaming lahat kagaya nila. May ilan pa rin sa amin na naaalala kung bakit kami naging piloto. Pagsapit ng 4:30, natapos na ni Jennifer ang kanyang itinakdang gawain at nagtungo sa maintenance area. Hindi sapat ang kanyang badge para makapasok sa mga pinto, pero naghihintay na si Robert sa isang side entrance halatang balisa. Hindi ko dapat ginagawa to, bulong niya habang pinapasok siya. Pero may dapat makaalam kung ano talaga ang nangyayari rito. Sa loob ng napakalawak na hangar, dinala siya ni Robert sa isang tahimik na sulok sa likod ng isang nakaparadang 737. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Nagpepeke sila ng mga record, sabi niya ng diretsyo. Hindi lang basta binabago ang mga numero, tinatakpan nila mismo ang mga seryosong problema sa istruktura.
Naninikip ang dibdib ni Jennifer. Gaano kasama? Hindi bababa sa 30% ng fleet ang may maintenance issues na dapat grounded para sa maayos na pag-aayos. Pero ayaw ng management ng pagkaantala, kaya pinipilit nila kaming lagdaan ang clearance kahit hindi ligtas. Huminga ng malalim si Jennifer at kung may tumangging pumirma, huminto si Robert halatang nag-aalangan. Anong nangyayari? Tanong ni Jennifer kahit na parang alam na niya ang sagot. Mabigat ang paghinga ni Robert. Nawawala sila, naililipat, tinatanggal sa trabaho dahil sa ibang dahilan o mas malala, inaaksidente. Malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Jennifer. Aksidente! Lalo pang binaba ni Robert ang kanyang boses. Paul Decker, pinakamagaling na mekaniko na nakatrabaho ko, noong nakaraang taon nagsimula siyang mag-ulat tungkol sa mga bitak sa engine mounts ng 787S. 3 linggo pagkatapos noon, nahulog siya mula sa isang maintenance platform. Bali ang likod. Hindi na nakabalik sa trabaho. Sinisi siya ng kumpanya sa kapabayaan at hindi siya tinulungan sa gastos sa ospital. Nanginginig ang mga kamao ni Jennifer. Hindi na ito basta corporate negligence. Ito ay malinaw na katiwalian sa pinakamataas na antas. Robert, handa ka bang magsalita tungkol dito ng opisyal? Nakita ni Jennifer ang takot sa kanyang mga mata bago pa man ito sumagot. May 3 akong anak, Kapitan. Itong trabaho lang ang meron ako. Dahan-dahang tumango si Jennifer. Hindi niya ito pipilitin. Hindi pa. Pero hawak na niya ang sapat na ebidensya. Hindi lang basta nagtitipid ang Meridian Airlines, nagsusugal sila ng buhay ng mga tao. At titiyakin ni Jennifer Romero na pananagutan nila ito. Tinitigan ni Jennifer si Robert. Naiintindihan ko, aniya ng mahinahon. Pero kung may mangyari, kung may eroplanong bumagsak dahil sa mga ganitong gawain, tumigas ang ekspresyon ni Robert. Alam ko, kaya ko sinasabi sa iyo ngayon, pero hindi ako maaaring maging mukha ng lahat ng ito. Hindi ko kaya. Hindi mo kailangang maging, tiniyak sa kanya ni Jennifer. May iba pang paraan para mailabas ang katotohanan. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Robert sa kanya ang isang maliit na USB drive, flight logs, maintenance records, internal memos. Matagal ko na itong kinokolekta bilang paghahanda. Mag-ingat ka kung kanino mo ito ipapakita. Kinagabihan, maingat na sinuri ni Jennifer ang lahat, ang mga file ni Robert, ang mga larawan ni Lisa, ang sarili niyang mga tala, ang mga mensahe mula sa iba pang empleyado na tahimik na nagkukumpirma ng kanyang mga hinala. Hindi na ito isang simpleng pattern, isang bangungot ito. Sistematikong isinakripisyo ng Meridian Airlines ang kaligtasan kapalit ng tubo. Pinipilit ang mga empleyado na balewalain ang kritikal na issue at pinarurusahan ang sinumang naglalakas loob na magsalita. 12:00 ng hating gabi, tinawagan niya si Maria. May sapat na tayong ebidensya, direkta niyang sinabi, hindi na nag-aksaya ng oras sa pagbati. Ipadala mo sa akin ang lahat, sagot ni Maria, gising na gising sa kabila ng oras. Aayusin ko ito ngayon at ia-update ang contact ko sa FAA. May isa pang bagay, dagdag ni Jennifer. Pakisiyasat ang isang aksidente, Paul Decker, isang teknisyong mekaniko. Na-aksidente raw sa trabaho, 1 taon na ang nakalipas. Iniisip mong hindi iyon aksidente? Dahan-dahang huminga si Jennifer. Iniisip kong walang aksidenteng nangyayari sa Meridian. Kinabukasan, pumasok si Jennifer sa trabaho nang may katahimikan ng isang taong tanggap na ang isang mahirap na desisyon. Hindi na niya kailangang mag-isip pa, totoo ito. May mga security guards na palihim na sinusubaybayan ang kanyang kilos, mga IT personnel na malinaw na mino-monitor ang computer na itinalaga sa kanya, at mga executive na palaging dumaraan sa glass-walled office kung saan siya nakaupo, kunwaring abala sa trabaho.
Alam nilang may nangyayari, hindi lang nila alam kung ano. Eksaktong 2:00 ng hapon, ipinatawag si Jennifer sa executive conference room. Sa loob, naghihintay sa kanya sina Thomas Alberto, Ricardo Diaz, Harold Wilson at 2 kinatawan ng legal team ng Meridian. Hindi siya inalok ng upuan ni Alberto. Kapitan Romero, panimula nito, malamig ang tono. May rason kaming maniwalang ikaw ay may illegal na pag-access sa mga sensitibong impormasyon ng kumpanya at nakikisalamuha sa mga empleyado upang makakuha ng hindi autorisadong datos. Nanatiling tahimik si Jennifer. Nagpatuloy si Alberto, halatang naiinis sa kanyang katahimikan. Bukod pa rito, lumalabas na nangangalap ka ng internal documents at nakikipag-ugnayan sa mga panlabas na partido tungkol sa mga usaping pangkumpanya. Isang malinaw na paglabag ito sa iyong kasunduang pangkumpidensyal. Hindi pa rin siya nagsalita. Dumilim ang mukha ni Alberto sa kanyang kalmado at hindi matinag na ekspresyon. May gusto ka bang sabihin sa sarili mo? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Jennifer. Tinatanggal niyo na ba ako, Ginoo Alberto? Isang abogado ang sumagot, maingat at kontrolado ang tono. Binibigyan ka namin ng pagkakataong magbitiw, may kasama itong malaking severance package. Basta't pipirmahan mo ang isang NDA na sasaklaw sa lahat ng aspeto ng iyong pagtatrabaho sa Meridian. Bahagyang ngumiti si Jennifer, at kung tatanggihan ko, sumabog ang pasensya ni Alberto, tatanggalin ka namin ng may dahilan at ang record mo ay magpapakita ng insubordinasyon, paglabag sa mga protocol ng kumpanya at paglikha ng isang hostile work environment. Sumandal ito sa mesa, masyadong sigurado sa sarili. Tingnan natin kung may tatanggap pa sa'yo pagkatapos nito. Tahimik na tumango si Jennifer, para bang iniisip ang alok. Pagkatapos, sa mabagal at sinadyang kilos, inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Bago ako sumagot, kalmado niyang sinabi, dapat ninyong malaman na kaninang 9:00 ng umaga, nagsumit ang aking abogado ng detalyadong ulat sa Federal Aviation Administration tungkol sa sistematikong paglabag sa kaligtasan ng Meridian Airlines. Tahimik ang buong silid. Nakasaad sa ulat ang mga peking maintenance records, dokumentadong kaso ng pagpapalipad ng eroplano kahit may alam na depekto at mga testimonya ng empleyado tungkol sa panggigipit upang baliwalain ang mga isyong pangkaligtasan. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ng mga abogado. 12:00 ng tanghali, patuloy ni Jennifer, natanggap ng Chicago Tribune ang parehong dokumentasyon kasama ang ebidensya ng paghihiganti laban sa mga empleyadong nagtaas ng alalahanin. Sinadya niyang itigil saglit bago idagdag, lalo silang interesado sa kaso ni Paul Decker at sa kahina-hinalang pangyayari sa kanyang tinatawag ninyong aksidente. Namutla si Alberto. Bluff mo lang to, mahina niyang sabi. Yumuko si Jennifer, tinatapatan ng tingin nito. May isang kopya rin ng lahat ng ebidensya na inilagay sa isang ligtas na imbakan at may nakatakdang magpadala nito sa bawat pangunahing news outlet at autoridad sa abyasyon sa buong mundo kung may mangyari kahit ano sa akin o sa sino mang empleyadong tumulong. Nabigatan ng katahimikan sa loob ng silid. Kaya hindi, Gino Alberto, madiing sabi ni Jennifer, hindi ako magbibitiw at hindi ko pipirmahan ang NDA ninyo. Galit na inihampas ni Wilson ang kanyang kamao sa mesa. Blackmail ito. Hindi, Kapitan Wilson, sagot ni Jennifer, hindi natinag. Ito ang pananagutan. Isa sa mga abogado ang lumapit kay Alberto, pabulong na nagbigay ng payo. Nanigas ang mga kamao nito, halatang nag-aalangan. Mabilis na nawala ang kanyang kumpiyansa. Sa wakas, nagsalita ito, paos ang boses. Ano ang gusto mo? Hindi nagdalawang isip si Jennifer. Gusto kong i-ground ang lahat ng eroplanong may maintenance discrepancies ngayon din. Gusto ko ng buong safety audit na isasagawa ng isang independent third party. At gusto ko ng nakasulat na garantiya na walang sino mang empleyado na nagbigay ng impormasyon ang haharap sa anumang uri ng paghihiganti.
Napangisi si Wilson, puno ng paghamak. Mababaon sa utang ang kumpanya. Hindi umiwas ng tingin si Jennifer. Kung ganun, siguro hindi dapat nila isinakripisyo ang kaligtasan para sa pera. Tahimik, ipinahid ni Alberto ang kanyang kamay sa mukha. Tiningnan niya ang mga abogado, si Wilson at pagkatapos si Jennifer. Alam niyang natalo na siya at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang pumasok siya sa Meridian Airlines, naramdaman ni Jennifer na nawala ang bigat sa kanyang balikat. Dahil wala ng pagdududa, ito ang laban na nakatakda niyang ipaglaban. Tinaas ni Jennifer ang isang kilay. Mas malaki ba talaga ang risk na iyon kaysa sa FAA na bawiin ang inyong operating certificate o ang galit ng mga pamilya ng pasahero kapag nalaman nilang sinadya ninyong ilagay ang kanilang buhay sa panganib? Mabilis na hinila ng pangalawang abogado, si Alberto Palayo, at nagpalitan sila ng mga pabulong ngunit halatang desperadong pag-uusap. Makalipas ang ilang minutong tensyon, bumalik si Alberto, naninigas ang postura dala ng matinding pagkadismaya. Kailangan namin ng oras. Meron kayong 1 oras, matalim na sagot ni Jennifer. Pagkatapos niyon, aabisuhan ko ang mga kontak ko at magpapatuloy kami sa buong pampublikong pagsisiwalat. Ang mga sumunod na araw ay parang isang trahedyang bumagal sa paggalaw. Napilitan ng Meridian na mag-anunsyo ng emergency maintenance review, dahilan upang mag-ground ang halos 40% ng kanilang fleet. Libu-libong flights ang nakansela, nag-iwan ng libu-libong pasaherong stranded. Bumagsak ang presyo ng kanilang stock. Sinimulan ng FAA ang isang opisyal na investigasyon, nagpapadala ng mga inspektor upang suriin ang mga maintenance records ng kumpanya at inspeksyonin ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Biglang naging sentro si Jennifer ng isang lumalawak na iskandalo. Ang Chicago Tribune expose ay tumama na parang lindol, sinundan ng pambansang pagbabalita. Isa-isa, nagsimulang lumabas ang dating mga empleyado, ibinabahagi ang kanilang sariling mga karanasan tungkol sa hindi pinansin na mga alalahaning pangkaligtasan at pananakot. Ang dating prestihiyosong airline ay nahubaran, isang kumpanyang nagsugal sa buhay ng mga tao para sa kita. Mabilis na isinailalim sa administrative leave sina Alberto, Diaz at Wilson habang ang board of directors ay pilit na nagtatangkang iligtas ang imahe ng kumpanya. Sa desperasyong maisalba ang kanilang reputasyon, naglabas sila ng pahayag na nangangako ng buong pakikipagtulungan at malawakang reforma. Pero huli na ang lahat. 6 na linggo ang lumipas, nakaupo si Jennifer sa isang tahimik na kafe sa tapat ng punong tanggapan ng Meridian, humihigop ng kape habang pinapanood ang mga trabahador na tinatanggal ang iconic na logo ng kumpanya mula sa harapan ng gusali. Bumagsak ang airline, binawi ng FAA ang operating certificate ng Meridian, idinedeklarang lubos na walang pakundangan ang kanilang paglabag sa mga regulasyon sa kaligtasan. Hindi na ito nakabangon, kaya napilitan silang maghain ng bankruptcy protection. Lumapit si James at umupo sa tapat niya, mukhang pagod, ngunit may kasabay ng ngiti ng pagtatagumpay. Opisyal na, aniya, huminga ng malalim. Inacquire na ng Atlantic Airways ang assets ng Meridian. Nag-aalok sila ng trabaho sa lahat ng certified staff, maliban siyempre sa mga executives na iniimbestigahan. Ibinaba ni Jennifer ang kanyang tasa. At ikaw, may inaalok ba silang posisyon sa'yo? Senior First Officer track, sagot ni James na may maliit ngunit kontentong ngiti. Tumango si Jennifer. No, maganda yan. Paano ka naman? Tanong ni James, pinag-aaralan ang kanyang ekspresyon. Pinag-iisipan ko pa. Sa totoo lang, hindi siya nauubusan ng oportunidad. 3 airline na ang lumapit sa kanya, sabik na patunayan ang kanilang dedikasyon sa kaligtasan at pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng pagkuha sa babaeng naglantad ng kabuktutan ng Meridian. May mga alok din siyang maging consultant para sa mga organisasyong nakatutok sa aviation safety.
At sa hindi inaasahang pangyayari, isang publishing deal para magsulat ng libro tungkol sa kanyang karanasan. Muling sumandal si James, seryoso ang ekspresyon. Ano man ang piliin mo, tandaan mo to, binago mo ang sistema, hindi lang sa Meridian. Ang buong industriya ay nagsasagawa na ng internal audits, takot na baka sila ang sumunod. Naisip ni Jennifer ang lahat ng pinagdaanan niya, ang takot, ang pagod, ang mga gabing hindi makatulog kakaisip kung tama ba ang ginagawa niya. Tapos naalala niya si Robert na ngayon ay hinirang bilang Head of Maintenance Quality Control sa Atlantic Airways. Si Lisa na nagsasanay bilang isang safety officer, lahat ng empleyadong nangahas na magsalita, isinugal ang kanilang mga karera para sa tama. At higit sa lahat, naisip niya ang mga pasahero, ang mga taong hindi kailanman malalaman kung gaano sila nalapit sa trahedya, ang mga buhay na naligtas nang hindi nila namamalayan dahil may ilang taong piniling lumaban. Ngumiti siya ng marahan, hindi ako lang James, lahat tayo ang bumago. Habang pinapanood nila ang huling bahagi ng logo ng Meridian na tinatanggal, nag-vibrate ang telepono ni Jennifer. Si Maria, nakita mo na ba ang balita? Tanong ng kapatid, walang paligoy-ligoy. Tungkol sa Atlantic buyout? Hindi, sagot ni Maria. Tungkol kina Alberto at sa iba. Nag-anunsyo lang ang Departamento ng Hustisya ng criminal charges, reckless endangerment, fraud, obstruction of justice. May posibilidad silang makulong. Ipinikit ni Jennifer ang kanyang mga mata, hinayaan ang bigat ng lahat na lumubog sa kanyang isipan. Hindi ito ganap na kasiyahan, ngunit malapit doon, isang pakiramdam ng pagtatapos, hustisya. May isa pang bagay, dagdag ni Maria, bumubuo ang FAA ng isang bagong Aviation Safety Oversight Committee. Gusto kanilang isama. Tumingala si Jennifer, eksaktong nakita ang huling bakas ng logo ng Meridian, isang multong naiwan ng kung anong dati nang naroon. Sabihin mo sa kanila na pag-iisipan ko, sagot niya. 3 buwan ang lumipas. Malumanay na inangat ni Kapitan Jennifer Romero ang isang Boeing 787 Dreamliner sa himpapawid ng Chicago. Nahagip ng liwanag ng umaga ang 4 na gintong guhit sa kanyang manggas habang Atlantic Airways Flight 207 patungong San Francisco ay patuloy na umaangat sa kalangitan. Sa kanyang tabi, sa upuang first officer, nakaupo ang isang batang black woman, si Tasha Williams, nakatuon ang tingin habang maingat na minomonitor ang mga instrumento. Magandang araw para lumipad, puna ni Jennifer habang sila ay tumatawid sa cruise altitude. Perpekto, sagot ni Tasha. Saglit siyang nag-alinlangan tapos idinagdag. Kapitan, gusto ko lang sabihin, yung ginawa mo sa Meridian, iyon ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko noong sinabi nilang hindi ko maaabot ito. Tinitigan ni Jennifer ang batang piloto, naaalala ang sarili niyang pinagdaanan. Ngumiti siya. Ang langit ay para sa ating lahat, First Officer Williams. Huwag mong kakalimutan yan. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng mga ulap, bumalik sa isipan ni Jennifer ang sandaling nagsimula ang lahat. Captain Romero, we need you to wait outside. Noon, pakiramdam niya ay parang isang pintuan ang sumara sa kanya. Ngayon, napagtanto niyang iyon ang nagbukas ng daan, isang landas na bumago hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa buong industriya. Dahil sa dulo ng lahat, walang pintuan ng langit, tanging mga abot tanaw na naghihintay na tawirin. Malamig na gabi nang matapos ni Jennifer ang kanyang flight log sa state-of-the-art operations center ng Atlantic Airways. Napansin niya ang isang bagay sa dingding, isang naka-frame na quote na wala roon nung huli siyang dumaan. Ito ay kanya. Mga salitang sinabi niya sa harap ng Congressional Transportation Committee nang tanungin siya kung bakit niya isinugal ang lahat upang ibunyag ang mga paglabag sa kaligtasan ng Meridian. Ang katotohanan ay hindi lang isang birtud, ito ay isang pangangailangan. Maraming bagay ang pinapatawad ng langit, pero hindi nito kailanman pinapatawad ang kasinungalingan.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang frame, inaalala ang sandaling yon, ang bahagyang panginginig ng kanyang boses, ang bigat ng mga makapangyarihang lalaking mapanuring nakatitig sa kanya. Mga lalaking hindi kailanman hinarap ang mga hadlang na kanyang nalampasan. Ngunit kailanman ay hindi nang hina ang kanyang paniniwala. Noong araw na yon, natuklasan niya ang isang lakas na hindi pa niya lubos na nauunawaan noon, hindi lang ang tapang na lumaban sa katiwalian, kundi ang karunungang maunawaan na may mga laban na hindi lang tungkol sa pansariling kaligtasan. Ito ay tungkol sa isang mas malaking bagay. Nagbabago na ang industriya. Mabagal, may pagtutol pero walang pag-aalinlangan. Nagbabago ito. Ipinakilala ng Atlantic Airways ang isang blind recruitment process para sa mga piloto. Tinitiyak na ang pagpili ay batay lamang sa kakayahan at hindi sa pangalan o pinagmulan. Pinaigting din nila ang proteksyon sa mga whistleblower, binibigyan ang mga empleyado ng ligtas at lihim na paraan upang iparating ang kanilang mga alalahanin. Bumuo rin sila ng isang Independent Safety Council. May ganap na kapangyarihang i-ground ang anumang eroplano nang walang takot sa paghihiganti. At sinundan sila ng ibang airlines na pagtanto na ang diversity ay hindi lang tungkol sa imahe. Ito ay isang yaman, isang pananggalang. Iba't ibang pananaw ang nangangahulugan ng mas masusing safety measures, mas kaunting blind spots, at isang mas ligtas at matibay na industriya. Nag-vibrate ang telepono ni Jennifer, isang mensahe mula kay Maria. Hapunan bukas, may malaking balita akong ibabahagi. Ngumiti si Jennifer at nag-type ng sagot, "Sa bahay mo, ako ang magdadala ng alak." Habang nag-aayos upang umuwi, tumigil siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng airfield. Maingat at tiyak ang kilos ng ground crew habang iniinspeksyon. Tinitiyak na ligtas ang bawat eroplanong lilipad. Walang minadaling pag-apruba, walang detalyeng pinalampas. Sa di kalayuan, isang eroplano ang dahan-dahang lumipad. Ang ilaw nito unti-unting naglaho sa malawak na kadiliman. Lagi nang nakita ni Jennifer ang kagandahan sa tanawing iyon. Ang henyo ng tao na sumasalungat sa grabitasyon, metal at agham na magkakasundo sa perpektong harmoniya. Pero ngayon, higit pa ang kahulugan nito. Bawat paglipad ay isang tagumpay. Hindi lang ng teknolohiya, kundi ng integridad. Kapitan Romero, lumingon si Jennifer at nakita si Paula Rios, ang chief pilot ng Atlantic Airways, na papalapit na may ngiti. "Hinanap kita," sabi ni Paula. "Gusto kang imbitahan ng Academy of Aviation Safety bilang keynote speaker sa kanilang taunang kumperensya. Ang paksa, pagbabago ng kultura ng kumpanya mula sa loob." Napatawa si Jennifer. "Hindi yata ako ang pinakamahusay na halimbawa ng pagsunod sa sistema." Kumikislap ang mga mata ni Paula. Minsan, kailangang masira ang sistema bago ito maitayo ng tama. Tumingala si Jennifer sa langit, sa eroplano na ngayoy isa na lamang kumikislap na bituin sa kalawakan. Tumango siya. "Sabihin mo sa kanila na tatanggapin ko." Sa mga sumunod na buwan at taon, naging higit pa sa isang piloto si Jennifer Romero. Naging tagapagtaguyod siya, nagmentor siya ng mga kabataang piloto mula sa iba't ibang pinagmulan. Nagpatotoo siya sa Kongreso, itinulak ang mas matibay na proteksyon para sa mga whistleblower. At kalaunan, tinanggap niya ang isang bagong tungkulin, Atlantic Airways President of Operational Safety, ang kauna-unahang black woman na humawak ng ganoong posisyon sa isang pangunahing airline. Ang parehong industry magazine na minsang hindi pinansin ang kanyang mga tagumpay ay ngayon tampok siya sa kanilang pabalat. May headline na, "Ang pilotong bumago sa industriya ng abyasyon." Sa loob, nakasaad kung paano ang pagtanggi ng isang babae na manahimik ay hindi lang naglantad ng katiwalian, kundi binago ang buong pananaw ng industriya sa kaligtasan at pagkakapantay-pantay.
Itinago ni Jennifer ang magasin, hindi dahil sa kayabangan, kundi bilang paalala, para sa mga araw na tila napakabagal ng progreso, para sa mga oras na bumabalik ang lumang diskriminasyon sa bagong anyo, para sa mga sandali na parang bumabalik ang paghahari ng medyokrasya sa halip na kahusayan. Sa mga panahong iyon, inaalala niya ang sarili niyang nakatayo sa labas ng briefing room, hinihintay habang pinagpapasyahan ng iba ang kanyang kapalaran. Hindi na siya muling naghintay at itinuro niya sa iba na huwag ding maghintay. Huwag maghintay para sa pahintulot na magsalita. Huwag maghintay para sa pagkilala ng kanilang halaga. Huwag maghintay para sa isang upuan sa mesa. Dahil minsan, ang pinaka-revolusyonaryong gawin ay ang tumangging maghintay. Sa ikalimang anibersaryo ng pagbagsak ng Meridian Airlines, nakatanggap si Jennifer ng isang email na nagpatigil sa kanya. Ang nagpadala, Ricardo Diaz. Nagatubili siya saglit pagkatapos ay binuksan ito. Kapitan Romero, maaring nagulat kang makatanggap ng mensahe mula sa akin. Matapos ang mahabang panahon ng pagninilay habang ginagawa ko ang aking community service sentence, napilitan akong harapin ang pinsalang idinulot ng aking mga kilos at ng aking pananahimik. Alam kong walang makakabura sa nakaraan, pero gusto kong malaman mo na dahil sa tapang mo, napilitan akong makita ang mga katotohanang matagal kong iniiwasan. Mas ligtas ang industriya ng abyasyon dahil hindi ka nagpatahimik. Para sa anupamang halaga nito, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, patawad. Matagal na pinagmasdan ni Jennifer ang mensahe, pinaghalo ang damdamin. Ang paghingi ng tawad ay tila huli na, pero sa isang banda may bigat itong dala. Hindi dahil sa sinabi ni Diaz, kundi sa ipinapakita nito ang posibilidad ng tunay na pagbabago kahit sa mga taong minsan niyang inisip na imposibleng magbago. Isinulat niya ang isang simpleng sagot. Tinanggap ang iyong paghingi ng tawad, Kapitan Diaz. Ang langit ay para sa ating lahat. At sa isang mabilis na kilos, pinindot niya ang send. Hindi ito isang pagtatapos. Ito ay isang pagpapatuloy. Habang pinamamahalaan ni Kapitan Jennifer Romero ang kanyang eroplano sa malawak na himpapawid, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahil ang langit hindi kailanman nagtanong kung anong kulay ang kamay na may hawak ng kontrol. Ang mahalaga lang ay ang kakayahan, tapang at integridad ng mga handang tumawid sa walang katapusang bughaw nito. Ngumiti si Jennifer at lumipad pa